napakasarap po. Mga kahimas, maggagayak po tayo ngayon ng 2 basong served na malunggay coffee. Ang una po na gagawin natin, maglalagay tayo ng 1 teaspoonful na malunggay coffee dito sa ating coffee maker. Ayan, ganito po. Kung gusto niyo po na mas matapang ay 1 1/2. Pwede po yun. Yan. Ganyan po. At pagkatapos po niyan, yan po. Pagkatapos po na mailagay dyan ang 1 1/2 teaspoonful, maglalagay po tayo dyan ng tubig. Yung tubig po na linagay na, hindi pa po yun ang full na pang 2 basong kape. Kuha po ako ng baso. Ito po ang 2 baso na pang serve natin ng kape. Yan pong ginagawa natin ngayon na yan. Yan po ay binababad lang natin ang ating malunggay coffee. At ngayon po ay pwede na nating dagdagan ng 2 basong hot water. Yan. Yun. Isa. Yun, 2. At yan po ay hihintayin natin ng 30 seconds. Masarap na malunggay coffee. Yan po oh. Nag-dark na po oh. Pwede rin po itong huwag nang lagyan ng sugar. Ang dating po noon ay malunggay tea. At mapapanood nyo na po. Tara, panoorin nyo po ako. Naku, masarap na kape ang gagawin ko ngayon. Manood kayo. Ngayon po ay samahan nyo ako na magluto tayo ng kape. Ito pong kape na ito ay malunggay coffee. Ang malunggay coffee po, simula sa puno ay pipitas ka ng mga dahon. Pagkatapos po yan ay 3 araw mong iyayangyang sa hindi naaarawan. Yan po ay matutuyong basta doon at malalagas na basta rin sa mga sanga. Kapag po yan ay nalagas na sa mga sanga, hihintayin mo pa po yang matuyo nang hindi ibibilad sa araw ng hanggang siya ay magkulay brown. Pagkatapos naman na po nun ay samahan nyo ako magluto. Ito, ibinuhos ko na dito sa kawaling pinainit. Ito po kasi ay sasangagin natin. Yan po. Habang hindi pa naman mainit ang kawali ay pwede pa naman pong hindi haluin yan. Ang pinanghahalo po dyan ay hindi sandok. Hindi rin po kutsara. Ang pinanghahalo po ay tinidor. Ayan, kung makikita nyo ay hawak-hawak ko ang tinidor. Yan naman po ay walang problema kung yan ay hindi mo mahalo ng maagap. Kasi nga po ay yan naman ay gagawin nating kape. A few inches later. Kung bagong isinalang natin na yan, yan po ay sasangagin natin ulit. Kasi nga po, kailangan yan ay malutong na malutong at madudurog yan. Pag nadurog ay magmumukha na siyang kape at sasangagin.
dahon po ng malunggay ay napakalutong po kapag siya ay sinangag na. Ayan. Yan pong kala natin ay nagbara yata. Kaya hindi nagtuloy-tuloy ang init. Pero bubuhayin naman po ulit yan para magsindi na. Ayan. Nabuhay na po. At yan po kapag umiinit na ganyan ay hahalo-haluin lang. Yan. Marahan lang po ang paghalo. Ayan. Para tamang-tama pong alalay lang din naman sa apoy. Nang siya ay uminit at lumutong. Yan nga po. Tingnan nyo po. Nice. Ang eksena lang naman po dyan ay hinahalo-halo. Ayun. Ganun lang po ang ginagawa dyan. Nang yaan ay lumutong. Tingnan nyo po. Medyo na nga po nagkukulay brown. At mainit na rin po yung tinidor. Ayan, kaya palipat-lipat na po sa kamay ko yung tinidor ay mainit na po. Hindi na po ako gumamit ng guwantes kasi po kaya namang tiisin hanggang lumutong ang isang salang. Kaya yan po ay pinagtiyagaan ko na lang din na ganyan na medyo mainit. Feel na feel ko naman po yung init. Pasensya na po kayo. Gustong gusto ko rin na naiinitan yung aking kamay. Yan, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy na hahaluin ang malunggay leaf. Kung mapapansin nyo na po, ako ay nag-focus ng aking mukha dito sa camera. Kasi po ay iginagayak natin yung pagdurog dyan. Ang nasangag po natin ay malapit na pong durugin. Yan po ay dudurugin natin maya-maya lang. Ang gagamitin po nating pandurog dyan ay hindi yung tinidor. Ang pangdudurog po natin dyan maya-maya ay sandok. Iba po yung sandok. Kaya po hindi yun ang panghalo dyan ay malaki po yung nakakayod niya. Kaya po hindi yun ang pinanghahalo. Yan po. Tingnan nyo ha. Yan na. Malapit na yan. Malapit na po yan. Yan po kasing malunggay. Sa atin mo mga pagre-research, dahil sa naghahanap tayo ng mga herbal, lalong-lalo na po sa coffee, ay yan po yung aking napag-ukulan ng pansin na kung paano gumawa ng malunggay coffee. Yan naman po pala napakasimple. Nabanggit ko po doon kanina sa unahan ang pagpiprepare. At yan nga po kapag natuyo na, sasangagin. Ang pagsasangag naman po niyan ay kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong gawing pangsangag. Kasi po kapag nagsangag kayo ay totoo na ang pagsasangag po ay talagang hindi naman madali. Nasa harap po tayo ng kalan. Natural mainit po ang pagsasangag ng dahon ng malunggay.
Kaya naman tiyaga-tiyaga lang po dahil sa yan pong kape na yan ay napakasarap din naman. Ang kaping malunggay po ay napakasarap. Kapag po yan ang inyong kinape, talaga pong masisiyahan kayo. Yan, hinahalo-halo ko na nga po yung nadurog nating mga naunang sinangag. Dahil dinurog-durog ko na po yan. Hindi naman po gaanong durog yan. Ayan po, parang pinagulong-gulungan ko lang po ng sandok yan. At importante po ay masunog yan. Kapag yan po ay nasunog at nagkulay hard brown, ibig sabihin, pero hindi po mape-perfect na lahat yan ay magiging kulay brown. Talaga pong may makikita ka dyan na medyo maputi-puti. Yan. Ay okay na rin po yan kahit na merong matirang ganyan na medyo maputi-puti. Total nun po ay pang sarili lang naman pong gamit yung dinidescribe ko sa inyo na paggawa ng malunggay coffee. Kaya hindi po mahirap gawin yan. Yung ginagawa ko po na yan ay napakasimple lang po. Ayan, sinusunog na natin ngayon yung ating sinasangag na malunggay leaf. Ayan, ang benepisyo po niyan ng kami na ay ni Mrs. Kahimas ang nagkakape niyan ay hindi po kami nagha-hypertension. Dahil nga po, ang kape namin na yan ay totally herbal po yan. At ang pag-aasukal naman po namin ay hindi po buong kutsara. Hindi po buong kutsara ang pag-aasukal namin. Halos wala pa nga pong kalahati. Tapos, kinakalos pa po namin yun. Talagang hindi rin po namin yun pinupuno ang kutsara. Ang asukal po ay sapat lang na may malasahan kami. Kaya yun po, napakasarap ng pakiramdam kapag hindi ka po nagsusugar ng marami. Dahil sa napakarami din naman nating kinakain na halos puro may asukal. Mahilig pa naman po ako banana Q. Nakita nyo po ba yan? Yung kape na ginawa natin. Yan po itim na itim. Yan po yung kayarian. Yan po yun. Kung nakita nyo na, yun na ay pangalawa na po ito. Kanina po ay hinati lang natin yung 1/2 kilo na malunggay dry leaf. Ngayon po ay isinalang na natin yung isa. Pero alam nyo po ba, itutuloy ko po yung aking kwento kanina habang ako ay nagluluto dyan. Ayan. Ikukwento ko sa inyo yung aking mga karanasan diyan sa paggamit ng malunggay leaf. Ang malunggay leaf po ay ang effect sa akin ay low blood. Low blood po. Totoo. Hindi po ako nagha-hypertension. Kaya ang ganda po ng effect niyan sa akin. At nauna po ay gustong-gusto ko naman yun. At yung herbal na yan ay masayang-masaya naman ako gamitin dahil nahihingi lang po yung daon ng malunggay. Kung may kapitbahay ka po na malaking puno ang malunggay, pwede kang manghingi. Kahit hanggang 20 sanga ng dahon, pwede kang manghingi. O di kaya 15 sanga ng dahon. Ang dami na po nun. Halahating kilo na po yun. Kaya ipatuyuin mo lang para meron kang gawing kape at gayahin mo na lang yung aking mga sinabi para magkaroon ka po ng
malunggay herbal coffee. Yan po, o tignan mo na, sangag na naman po natin yung isa. Ayan, dinudurog ko na po. Yun po ang pagdurog-durog na yan, ay dinidiin lang po yan sa kawali. Hindi po binabayo. Dahil yan po, kaya ganyan ang pagdurog, inilalagay pa po yan dun sa coffee maker. Kasi po, di kaya dun sa lagayan ng mga tea na stock mo muna doon, basain mo lang muna ng hot water. Pagkatapos naman po na malagyan mo ng hot water na hindi pa sapat doon sa 2 baso, kung 2 lang kayo, ay mabababad na po yan doon. Saka ka na lang po mag-add ng more water para nababad na po muna siya. At pag nag-add ka ng 2 glass na hot water, ay sure na sure po yun na mainit yung maiinom mo na malunggay coffee. Kasarap-sarap po niyan. Kaya, sorry po, kung kayo ay gusto magmalunggay coffee, yan, meron na po kayong guide kung paano gawin yan. At yan po ay masarap na masarap. Talagang masisiyahan kayo at napakabango po niyan. Kung kayo po ay may kapitbahay, sasabihin pa nila na ano kaya yung niluluto ng kapitbahay? Ang bango-bango. Totoo po yun, mabango po yan. Kapag hinahalo po na ganyan, ay mangangamoy na po yan sa kapitbahay at ang bango-bango po niyan. At masisiyahan ka po talaga. Pero alam nyo ba, na yan din po ay nakakapagpalayas ng lamok. Dito po sa bahay ay maraming lamok kapag nagluto po ako niyan. At puno na ng usok yung loob ng bahay namin, ay wala na, lumalayas ng mga lamok. Ito, gagayak na naman natin at dudurugin na naman natin itong pangalawang batch ng ating coffee. Kaya kapag nadurog ito at na luto natin ito, ay may sapat na kami pang 1 linggong kape. Yun pong 2 na yun. Yun pong kalahating kilong dried na yun ay pang 1 linggo po namin kakapihin yun. Hindi lang nga po minsan umaga kami nagkakapi, minsan hapon. Nagmamalunggay coffee din po kami. Dahil ang sarap naman po at hindi ka po talaga magsasawa. At una po ay marami kang benefits na makukuha sa malunggay coffee. Yang malunggay coffee natin, yan ay talagang tasted po yan. Salamat po ng marami. Natapos nyo ang aking video sa panonood. Binabati ko po ang bumubuo ng Ka-Business Family. Mabuhay kayong lahat sapagkat pagpapala ang samainyo sa araw-araw ng ating buhay. Wakiwak TV.